Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. 23 for the 2024 budget, meron kasing mga proyekto sa navotas na partially funded na lang. So gusto ko mapondohan ang buo para hindi na mag-intay ulit ng isa pang taon at 2025 mapondohan. May nilapitan ako, sabi ko baka pwedeng pondohan na to ng buo. Ang total nito 200 million para hindi na mag-intay ng isa pang taon, no? So ang sagot sa akin after a few weeks pwede, kaya lang may 10% taripa, kaya lang discounted daw yun, kaya 10% kasi may 50% discount. So it shows na talaga may 20% taripa yun, no? So talaga, At kanino pupunta? Sino yung kinausap nyo po at kanino daw sabi ko kasi pupunta? kausapin, okay, isasabihin ko yan pag lumabas na si Salvi ko, di ba? Titignan natin muna. Kasi siyempre ayaw din natin na paghandaan nila, no? So may nilapitan ako, kasi ayoko siyang kausapin mo directly, no? So may nilapitan ako, sinabi ko na, request ko nga na madagdagan, ang sabi, after a few weeks, bumalik sa akin, okay na, nakausap na si Salvi, may tarifa yan. So, ano pa bang hinahanap nating ebidensya, liwanag ng ebidensya? Ayan na nga, yun na nga yung sinasabi. Di ba? Itong abogado ni here's a witness, personal witness. Being a witness is an evidence. Ito na nga di ba? Sinasabi niya na bilang congressman at yung mga karanasan niya with Zaldico. Again, kung yung abogado ay naniniwala doon sa innocence ng kanyang kliyente, ang number one payo ng abogado is sagutin natin yan para matapos na to dahil wala ka namang itinatago. Ayun. Pero kung ginagamit na dahilan o palusot yung security threat, makikita natin na maliwanag na bakit silang sumagot. As I mentioned a while ago, it was you and the former Senate President Chis Escudero who first brought out the name of Zaldico, and even the former Speaker, Martin Romualdez. The former Senate President has been taking a hit for all the reasons that we know, if you just look at the news cycles. But when you look at what's been happening to you, it's relatively quiet. How would you disabuse the... Pinitira din ako, di ba? How would Alam nyo, ito naisip ko lang kasi may mga nabasa akong statement dito sa statement nung sabi dito nung Roy Rondain, yung abogado, I'm confident that if all the evidence was in, he will be acquitted. The problem is they're trying to build a non-bailable case against him. If that happens, they keep him in jail for the next 10 to 15 years while we are litigating. And even if we win, in the end, already have lost because he will have lost 10 to 15 years of his life. Sagot nung si Tutoy sa yung assistant na ngayon ombudsman ni Remulla. Meron naman kasing ebidensya. May mga statement mo to the effect na nakatanggap mismo si Zaldico sa kanyang bahay. At sa tingin ho namin, that's enough basis for probable cause. Ang problema kasi, Tutoy, puro kayo daldal. Ang problema kasi nauna yung daldal nyo. Ako, I'm really for dapat talagang makulong itong si Zaldico. Sana nga merong kabayarang bitay sa mga kurap Di ba? Para sa akin, gusto kong makulong siya. That's my opinion. It's not a fact. It's an opinion na sana makulong siya sa mga pinagagawa niya. Okay? It's an opinion. The problem is,
Kahit tayong lahat nagsasalita ng gayaan. Gusto namin ganito, gusto namin ganito, ganyan. Hanggang wala kayong ginagawa. Kayong mga nasa ombudsman dyan, puro kayo daldal. Nauuna pa yung bibig ninyo kaysa yung kaso. Tumahimik na lang kayo. Nabibuisit lang taong bayan sa inyo eh. Araw-araw, laman ng balita yan, pero putang ina, inaantay nyo? Sasabihin nyo ngayon, meron na pala, pero bakit di nyo pakasuhan? Kaya tuloy nagkakaroon ng palusot itong abogado ni Zaldico dahil kayo may kasalanan, tutoy. Hirap na si Chanko, oh. How would you disabuse the minds? Ito lang po. Sinasabi kasi ng iba, Congressman Tiangco, parang hindi kasing lala. As if that's the benchmark. Pero ito ang tanong. Kasi there are those who think that you're sort of being spared because of the ties that bind, because your wife is the president's cousin. So, what do you say to that observation that you're sort of being spared because of these ties? No, I'm not being spared. Look at tinitira din ako, Carmina, no? Hinahanapan ng kung anong issue. Pero, totoo itong sinasabi natin, ano magagawa natin, di ba? At nakita natin talaga dahil yung resulta nung ginawa nila, masama ang resulta dito sa mga proyekto, no? So, I'm not being spared, Carmina. I'm not being spared. I mean, I just don't mind it. I think that's the attitude I've always been taking, di ba? Kung tinitira ako, hindi ko lang pinapansin. Siguro, yun yung, hindi ko alam. Basta yun lang, hindi ko lang pinapansin. Hindi ko pinapansin eh. It doesn't affect me. I don't mind it. Because, even if you're doing the best that you cannot expect naman everyone to like you, diba? And these people have resources, diba? I mean, ang daming resources niyan. Diba, I think it was in your interview na sinabi ko na yung tumitira pa sa akin, doon ko pa nakilala sa townhouse ni Speaker Martin Romualdez, diba? So, paano yung sasabihin na hindi ako tinitira? I think it was in your interview also na sinabi ko yun. Kaya lang, hindi ko talaga pinapansin eh. Congressman, while we're talking about this, the devastation in Cebu is just really something that's, breaks the hearts of many. And as we speak, the country is preparing for yet another storm to enter the Philippine area of responsibility. How would you reconcile the billions, maybe even trillions lost to these flood control projects, and then you look at the devastation, the destruction that happened in Cebu? Hindi, talagang may, we have to make an audit, no? We have to make an audit. Okay, yung sa Cebu, bakit ba nangyari yun, di ba? Nag-fail ba yung flood control projects o meron pa bang mga flood control projects na hindi pa tapos, no? Wala akong let's go to Cebu. Since Cebu naman na yung pinag-uusapan dito, tingnan ninyo, meron akong nakita dito mga kababayan na tila ang sisisihin na naman sa Cebu ay si Duterte. Ha? Itong si Auntie Claire, itong inilagay para i-troll ang mga Duterte, tila sinisisi na naman ng mga Duterte. Hayop din eh. Ang lala. Ito ha. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binaha ng bagyong Tino. Sorry, not that one. This one. Sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project kaya binaha ang kanilang probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinag-utos ng imbestigahan ang mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Su. Substandard flood control project ang sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro, kaya nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng lalawigan. Kung tutuusin, 26.6 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa Cebu, pero hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha. Ayon sa gobernadora, dapat managot ang may pakana sa mga substandard na proyekto. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung said, never in the history, by far, this is the worst, talaga, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu.
Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Ayon naman sa UP Resilience Institute, halo-halo ang dahilan sa pagbaha sa Cebu. Una ay may mga lugar raw talaga na nasa floodplain. Ibig sabihin niyan ay posible talaga silang daanan o daluyan ng tubig mula sa mga ilog. Base doon sa mga nakikita ko, yung mga binaha ng mga subdivision, doon sa Azalea, doon sa Del Rio, doon sa Mandaue, no, sa Liloan, Talisay. Lahat ng mga nakikita ko doon, karamihan or most of them ay nandun sa floodplains. Na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila. Kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Isa ring dahilan ang rapid urbanization o biglang pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Ulitin natin! Ulitin natin! Pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control. 343. Datos ng Malacanang. Sarili nilang datos. Meron silang sarili. Ang bilis. Puta, yung Ilocos Norte na tinatanong ni Chavit Singson hanggang ngayon, wala. Eto, meron kagad sila. Ano meron? Projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects. Tanginang, ang galing. Yan ang sabi ko nga sa inyo. Yan ang tawag sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan, para hindi halata, meron munang katotohanan ng kapiraso, tapos the rest kasinungalingan. So dito, sinasabi nila, nung panahon daw ni Marcos, may 100 plus. Nung panahon ni Duterte, may 300 plus. Pero ending nito, sino may kasalanan? Sigurado na naman yan. Ang ending nito, Duterte na naman. Naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun na. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Pinaiimbestigahan. Pinaiimbestigahan na. Tingnan nyo, ang resulta nito, eventually, Duterte na. Nananawagan naman ang palasyo sa gobernadora para tumulong sa investigasyon. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Nagbabalita mula sa front. Nakita nyo na mga kababayan, ang lupit ano? May kasalanan na naman mga Duterte. Hayop talaga. Alam mo yun, si Pangulong Duterte noon, kabilin-bilinan niya noon, pagpasok niya sa gobyerno, forget about the past government. Huwag niyong sisihin na yung nakaraang gobyerno. Ang sabi niya is, tayo na ang namumuno ngayon. So dapat solusyonan. Hindi yung ito, halatang halata yung twist Di ba? Na parang, sandali. Hindi usapan dito yung una-una, questionable yung mga data. Di ba? Sino nagsabi niyan? Di ba? Malacanang, maniniwala ka dyan. Laging fake news yan. Sobrang fake news yan Araw-araw nagpe-fake news yan. So hindi ka maniniwala dyan sa tao na yan. Pero sabihin na natin, let's assume, totoo yan. Kayo na nakaupo. Bakit
nyo hinayaan yung quote-unquote 100 plus ninyo? Eh di sana kung may kasalanan talaga, assuming na totoo yan sinasabi mo pero malabo talaga. Assuming na natin meron. Eh di sana nung nalaman ninyo na ay ang daming hindi ginawa nun, eh di gawin na natin ngayon, ayusin na natin. Hindi nyo pa rin ginawa. So ibig sabihin, talagang merong katiwaliang nangyari ngayon. 'Di ba? Malala. At saka isipin nyo, eto na lang simpleng-simple. Bakit dati hindi naman ganyan katindi ang bahadyaan? Bakit ngayon ganyan katindi? Sabihin na natin again, totoo yung mga data mo. Eh bakit hindi nagbabaha ng ganyang katindi? Ibig sabihin, yung mga ghost tuloy, yung mga flood control project doon, maayos. Yung flood control project ngayon, ghost project. Di ba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. That's the reality of life. Merong ganun talagang eksena. Palusot ninyo, halatang-halata sus. Di ba? Anyway, talaga namang syempre, yan po ang kanilang packaging. Pero dito ka magtataka. Eto, matinding pagtataka ho ito. Matindi. Mantakin mo sa lahat po nangyari dito sa Cebu. Kailan lang dumalaw ang presidente? Ngayon is after 2 days or 1 day. Sabihin na natin 1 day. Pero merong hindi dumadalaw at malang hindi tumutulong. Sino ho yun? Ito, yan. EDCA sites to be used for disaster relief. Diba? Yung EDCA na yan, supposedly para daw yan sa disaster. Bakit hindi ata natin nararamdaman? Kasi yan na sinabi nila nun tutulong tong, ito. Baka sabihin ninyo nagsisinungaling ako, may news niyan. We have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies? Wala. Dr. Michael Batu. Wala yan, sir. Ikaw naman. Pareho pa kami ng damit, Nag-usap tayo? Hindi, Amerikaning kanya. Na lagi nilang sinasabi. And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon, Admiral. Look at what's going on. Diba? May lindol, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used, by the military-industrial complex ng Estados Unidos, para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. Hindi, baka naman pinagbabaril nila yung puno. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito yung nakakalimutan ata ng na supposedly, yung EDSA sites na yan, o yung EDCA, supposedly, yung mga training na yan, yung gagamitin daw sa pagtulong. Di ba? Sa mga disaster. Pero naramdaman niyo po ba? Yung mga EDCA na yan, naramdaman niyo po ba? Parang hindi, di ba? Ewan ko sa inyo. Pero tila hindi ko nararamdaman yan. They are creating this idea na makakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Yan. Yun yung nakikita ko dyan, Pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Kung maalala nyo lang nung COVID, sinong bansa ang unang tumulong sa atin? Yan. It was China. China was one of the first countries that helped us. The United States, their help came a little bit later. Pro-China ka? Yan naman sasabihin nila, pro-China ka? Ayaw nilang harapin yung katotohanan na tayo, kaibigan lang tayo ng Amerika pag kakailangan nila tayo. That's the truth. Sabi ko nga, hirap na hirap Subukan ninyo mag-apply ng visa sa Amerika at sa China. Kung saan ka mas pahihirapan. Di ba? Pero brother tayo ng Amerika, Dito tayo po sa naging gawi nitong
si President Bongbong Marcos Jr. doon po sa APEC, no. Naging sentro din ito ng diskusyon sa social media yung kanyang pakikipagkamay kay President Xi Jinping. Ano ang nakikita mo rito, Doc, considering bago pa ang APEC, halos magkasunod kasi ito, nagkaroon po ng ASEAN meeting or conference dyan po sa Malaysia, kung saan talagang binanatan, no? Though hindi binanggit ang pangalan ng bansa, pero sa harap ni President Trump at ibang Chinese officials, ang pinatutungkulan doon ay itong China nga. Tapos doon, abay sumingit ng pakikipagkamay na kesyo para di daw ma-offend si President Xi Jinping. Nakita natin ito sa mga videos na kumakalat ngayon sa social media na nabigla. Pati yung foreign minister ata, no? Nung lumapit at nakipagkamay. Ano nakikita mo dito po, Doc? Maganda siguro, Admar, kung maipakita natin sa screen, kung meron sana kayong stock footage nun, no? Yung brief 10-second interaction ni Pangulong Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping. Kung wala, okay lang. Pero describe natin yung nangyari. So, last day ng APEC yon, and then ini-hand over na kay Xi Jinping kasi sila yung chair, no? Susunod. Nangyari, yan, nilapitan ni Marcos Jr. If you look closely at the Foreign Minister Wang Yi at the background, you see yung itsura ni Wang Yi, no? He looked very concerned. Kasi para bang, ano ito? What is going on? Kasi alam mo, Admar, sa mga international summit, no, sa mga conferences, lalo-lalo na yung mga involving world leaders, yung mga interactions amongst the world leaders, bagamat wala naman nagbabawal no, na lumapit sila sa isa't isa, kinakailangan niyang choreograph at mayroong protocol na sinusunod. May mga protocol officers yan. So halimbawa, kung kakamayan mo yung leader ng isang bansa, dapat yan, kino-coordinate yan beforehand. No? So, ibig sabihin, tinan mo dyan sa interaction na yan, walang iba nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. lang. And if you were to carefully analyze what happened there, ang daming sinabi, kung tinanong si Marcos Jr., ano po ba sinabi yun sa kanya? Ang dami niyang sinabi, no, na sinabi daw ni Xi Jinping, may sinagot siya, pero 10 seconds lang yung encounter na yun. I don't believe that yung mga sinabi ni Marcos Jr. at sinabi daw ni Xi Jinping would have lasted that long na 10 seconds. And also considering... Hindi, gusto lang niya talaga kasi ng pa-picture. Alam mo naman yan si Marcos, bahilig yan sa sa, alam mo yun, pa-cute baga. Pa-picture lang yan, huwag kayo nagpaniwala dyan. Kasi kesyo marami daw siyang sinabi, ganyan-ganyan. Oh. Na kailangan din ng interpreter ni President Xi. So, I don't believe that everything na sinabi ni Marcos Jr., yun yung sinabi within that 10-second period. Setting that aside, optics matter a lot sa ganitong klaseng interactions. Bakit? Well, look at the context. If we look back, the Philippines government has been demonizing China for a long time. China has become the villain. No, the Philippine media as well has demonized the Chinese. So, dinidemonize nila yung gobyerno ng China and by extension the Chinese people. Kaya nga halos wala na tayong turista galing China because of that demonization. So, and then here comes Marcos Jr. reaching out, his hand to shake hands with Xi Jinping. Tingnan nyo sino yung lumapit at sino yung nilapitan. Si Xi Jinping hindi siyang lumapit, hindi siya nag-initiate ng contact. It was Marcos Jr. who initiated contact and that matters a lot. Parang ganito yan kung sino yung lumapit ay siya yung may pangangailangan. China does not need us more than us needing China. Ibig sabihin, mas kailangan natin ng China kaysa ang China ay kailangan tayo. So yun yung pinapakitang messaging nito. No? I mean, although Marcos Jr. said that, kasi tinanong siya ng mga reporters ang sabi niya, parang masyado naman kayong, parang he brushed it off saying na, masyado niyo naman binibigyan ng interpretasyon yung interaction. I mean, although he sees it that way, but from the point of view of optics, and signals, iba yung pinapakitang signal nito na mayroong pangangailangan ng Pilipinas sa China. No? Yun yung sinesend na signal. Kaya, alam nyo mga kababayan, sa mga ganitong klaseng
conferences, no, involving world leaders. What matters a lot is the optics, yung galawan nila, binabantayan yan. Kaya nga may protocol, no, may protocol na sinusunod. And hindi lang yun, I mean, Marcos Jr. could have organized, a far more longer interaction with the Chinese leader. We are long overdue for such an interaction with the president. Hindi yung ganyan 10 seconds lang na nakipagkamayan. They need to sit down. Huwag mo naman binubuking masyado. Binubuking mo masyado, sir eh. Booking na si Marcos dyan na tinatarantado lang yung mga Pilipino eh. Huwag masyado. Marcos Jr. and President Xi, they need to sit down and hammer out the issues surrounding the West Philippine Sea, surrounding tourism, economic growth and development for the two countries. Yun yung mga pinag-usapan. Hindi 10 seconds ka lang doon na congratulate. That doesn't bring economic growth and economic benefits to our country, that second interaction. If any, it only goes to show that we need the Chinese more than the Chinese needs us. Opo, and nabanggit din niya sa isang panayam na alam niya na magkakaroon ng magandang resulta ng usapan ang Estados Unidos at China, na magkakaroon ng moratorium yung US at China. At nakita naman natin sa mga posting, sa mga pahayag po ng Estados Unidos, panay papuri dito sa China. Nag-come up nga sila dito sa isang kasunduan at nabanggit pa yung mga bansang kapitbahay natin, pero hindi tayo kasama sa mga na-mention. Nandun lang tayo sa others at sa kabila ng mga... Grabe Pupunahin nyo pa yan Masyado kayo At least others tayo. Hindi na sa et cetera. Kasi may statement na ganun si Trump Nagpapasalamat siya sa mga bansa. Tapos tayo, hindi tayo nabanggit na doon tayo sa others. Buti nga hindi et cetera. Ang pangit nun, di ba? Halimbawa, Thailand, China, and et cetera. Hayop yan. Anyway, ayan po ang ating balita ngayon. Pero syempre, yung katanungan natin ngayon. Ako, ito na. Ito na ang ating matinding tanong ngayon. Nako, hindi yan. Ano? O ano daw ang... O sino daw ang... Ang tagal ng po. Ayun na yun. Bahala kayo sumagot. Sino daw ang...